Ibinebenta ng mas mura sa mga parokyano pero galing umano sa nakaw ang nabistong karning baka mula Australia. Arestado ang tatlong nasa likod niyan na pinaniniwala ang bumili lang sa sindikatong nagha-hijack umano ng frozen meat. Nakatutok si John Consulta. Pagkaabot ng bayad sa kausap ng kanilang undercover, pumasok ang NBI Organized and Transnational Crime Division sa target ng warehouse sa Quezon City. Huli sa akto habang nagbebenta ng 37 kahon ng imported na beef shacks na ginagawang bulalo ang tatlong inarestong suspect. Ayon sa NBI, nag-match ang packaging at batch number ng mga nakumpiskang kahon sa nawawalang 24 na tonelada ng ninakaw na karne ng baka galing Australia matapos tangayin ng kinuwang tracking service. Nagkakahalaga ng 6 million pesos ang hinijack na imported na karne ng tracking company na kanilang nakilala online. Nung unang importation nila, okay, nakarating doon sa cold storage. Itong pangalawa, doon na, itinakbo na yung mga karne. Nakontak nila, sinabi na siraan daw. Nung chinek nila yung GPS, nakahinto doon sa isang lugar, nung pinuntahan nila, GPS na lang nandun. Nakasabit doon sa isang gate. Paniwala ng NBI, ang kanilang naaresto bumili ng nakaw na imported beef mula sa sindikatong nasa likod ng pang-hijack ng frozen meat saka ipinasa sa kanilang mga parokyano sa mas mababang halaga. Hindi to simpleng nakaw lang. Ano talaga to? Parang sindikato. Tinututukan na talaga namin yan kasi nga marami na kaming complainants na ganun. Palaging galing sa pier, dinanakawan nila. Sinusubukan pa rin namin makuha ang panig ng tatlong inaresto na naharap sa reklamong paglabag sa anti-fencing law. Tuloy-tuloy naman ang follow-up operation ng NBI laban sa grupo. Paalala ng NBI. Yung itansak nyo talaga, yung may mga physical talaga na establishment. Ang kinuha mong tracker, online mo lang nakilala, dapat i-double check mo rin. Dapat mayroon ka pa rin due diligence to check yung background ng tracking company na kinuha mo. Para sa GMA Integrated News, John Consulta, nakatutok 24 oras.